Okay guys, so I'm Kuya Raymart, so I will be your speaker for today. So ang mangyayari sa atin guys is mag-i-speak ako and then later magkakaroon tayo ng panel discussion. So ako yung magsisimula ng foundation and then from there, ano ba to? Magpo-progress tayo sa program natin. So after dito, magkakaroon tayo ng quick snack. So mamaya maghahalasag kami ng food. So kukuha lang tayo saglit. And then there will be music as well. So makinig muna tayo para mabilis kasi pag di kayo nakinig sa akin, mas lalong tatagal to. Okay? So, ayun yung mangyayari sa atin. After nito, we have our quick snack. And then after nun, may panel discussion. And then may Q&A. And then we will have our dinner. Okay ba yun? Alright, so di ko na papatagalin, no? So pag-uusapan natin ngayon is love, infatuation, lust, and how do we go about it? Okay? So ito muna yung mga sasagutin natin. What is love and what it is and what it's not? So ibig sabihin, ano ba yung love and ano ba yung hindi love? So one of the things na pag-uusapan natin is mga myth. Sino dito alam niyo yung myth? Myth, si Zeus, si Poseidon. So yung mga kwento na barbero, kwentong barbero. So this is also one of the beliefs na barbero. Ibig sabihin, sino dito naniniwala may dawan? Nilagay ko lang na myth, ayaw niya na. So we are not saying na walang tamang tao para sa'yo. Hindi yan yung sinasabi natin. Ang sinasabi natin, ito, makinig muna mga kabataan, para hindi masayang yung time nyo. Okay? So, pag sinabi kong myth, yung the one, ibig sabihin, hindi ibig sabihin nun is walang tamang tao para sa'yo. Meron. Pero, ang myth dito is that kapag dumating siya, babaguhin niya yung buhay mo. Mawawala yung past record mo, hindi ka na magiging siraulo, hindi ka na magiging babaero or lalakero or at least mas mabubuo ulit yung pagkatao mo. Hindi ka na broken, hindi na alam mo yan, hindi ka na emotional, di ba? And that is the myth. Ibig sabihin, meron tayong pinaniniwalaan sa culture natin na kapag ka na-meet mo yung tamang tao para sa'yo, mabubago na yung buong buhay mo. Okay? Sino dito naniniwala doon? Yung mga married couples, alam nila yan. Nasabi nila, eto na yun, eto na yung lalaking para sa akin, ikakasal na kami. And then, natapos na yung honeymoon stage, ano nangyari? Hindi pala totoo. Nag-cringe. Bakit? Doon nag-start yung tunay na relationship. Okay? So that's number one. Number two, ayan, people are broken, needy, selfish. Bakit natin itataya ang ating mga puso sa taong alam naman natin that in the end will just break our hearts? Sino dito? Meron kayong mga tao na pinagkatiwalaan ng puso nyo, pero ang ginawa nila is dinurog. Huwag nyo na itaas. And binigay nila, pagkuha, binato, pabalik sa'yo, tapos nalaglag, basag. And isa yun sa mga bagay na, eto itong pinakamahirap. Alam niyo kung bakit? Bata ka pa lang, nagsimula ka na, dinudurog na yung puso mo. Sa tingin mo, pagtanda mo, pag dumating na yung tamang tao para sa'yo, are you ready to receive that person? I will say, no. O eto, merong isang kwento, sabi ng babae, alam mo na, may nakasalubong akong lalaki, ang ganda ng trabaho niya, maayos siya makipagsalamuha sa ibang tao, lagi siya nagka-church, malapit sa Diyos. Wala akong makitang hindi maganda sa kanya. Alam mo, habang kinikwento niya, nagpa-plancha yung nanay niya eh. Sabi ng nanay niya sa kanya, so di na tinigil yung pagpa-plancha. Sinabi niya dun sa anak niya, tama ka dyan anak. Yung lalaki na yon, nasa kanya lahat ng character traits ng tamang tao para sa'yo. Pero, sabi ng nanay niya, hindi ikaw ang hinahanap niya. Bakit? Wala kang trabaho. Di ka nag-aral ng mabuti. Vocational ka lang. Sa tingin mo, ikaw ang hahanapin niya? Hindi. Do you really think na kapag hindi ka nag-aral ngayon, at pag dumating ka ng college, hindi ka nakatapos,
tapos naghahanap ka ng better na tao na para sa'yo, tatanggapin ka niya? Hindi. Because hindi ikaw yung hinahanap nila. He is looking for another woman or another man na credible. Na may trabaho, may maayos na buhay, wala masyadong emotional baggages, walang masyadong ex. Di ba ang off nun? Ino na naging ex mo? Sabihin mo, wala. Di seryoso. Wag ako lokohin mo. Dahil the more na marami kang ex, the more na marami kang emotional baggages na dala-dala mo hanggang ngayon, na dadalhin mo sa mga susunod na relationship mo, na yung susunod na tao na magiging karelasyon mo will bear the burden ng lahat ng emotional baggages na meron ka. And it will be hard for that person to carry you. Lalo na yung mga nagsisimula ng kabataan pa lang nila. The promise myth. Oh, promise. When I say promise myth, ganito. Yung iba kasi, gusto ko na magpakasal kasi okay na kami. And dami nilang issues, daming emotional baggages, hindi pa sila ready, financially, wala pa rin, hindi nila alam kung saan sila titira. Tapos nagpakasal. Di ba pag kinasal kayo may vow? I will vow to love you. Hanggang mamatay ako, I will vow to love you. Akala nila, if they make that promise, magiging capable na sila. Right? It's as if yung promises na yon will enable them to do or to be a better person. It's not correct. Bakit? Sino dito? Basketball game. Okay, sasabihin sa team ng coach, o ipangako nyo lang na mananalo kayo, hindi na kayo magpa-practice, mananalo tayo. Kalokohan, di ba? Bakit mo isasacrifice yung promise sa practice? Mas kailangan ng practice kaysa sa promise. Same thing with life. Kung hindi ka prepared emotionally, physically, spiritually to carry another burden, which is another person na mamahalin mo, you will never ever be able to handle that relationship well. Bakit? May issue ka, may issue siya, broken ka, broken siya. Paano mo ngayon i-navigate yung buhay? Madaming beses na tayo nasaktan because of a promise. A promise will not make us capable but only accountable. Especially when we broke it. Kaya nga sinabi, di ba? Famous quote, promises are meant to be broken. And alam natin lahat yun. Right? Love is illusion. Okay. Sige, hindi na nga okay, broken, needy people. So yung iba, ang ginagawa is, i-guard ko yung sarili ko. Hindi na ako magmamahal. Ayoko na. Hindi ko na ulit ibibigay yung sarili ko sa iba. O, di ba ganun yung ginagawa ng iba? Lalaki, kalokohan, di ba? Wag ako, di ba? Lalaki, babae, no. Friends na lang. Career na lang. Di ba? Parents ko na lang. Pero hindi ko na ibibigay muli yung puso ko sa lalaki or sa babae na gusto kong i-pursue. Anong ginagawa? Naglalagay ka ng barrier sa paligid mo para makaiwas ka sa sakit. Sino dito ginagawa? Hindi, joke lang. Joke lang. Hindi nyo na kailangan itaas yung kamay nyo, pero kilala ko ka. Hindi, joke lang. Joke pa rin. Okay, most of us, maraming beses na tayo na-disappoint ng pag-ibig at kinalyo na ang ating mga puso because of what we see, hear, and experience sa mga tao na nakapaligid sa atin, even the person that we love. Oh, sino dito? Wala kayong good model in terms of love, especially yung parents nyo. Sige lang. Sino dito? Wala kayong makitang magandang model na nasa paligid nyo. Bakit? Lahat na-break. Si Bea Alonso tsaka si inaasahan mo na okay sila, nag-break pa rin. Si Katniel, na inaasahan mo na eto na yung model ko for love. Pero nag-break pa rin.
Ang dami pa lang tinatago. Si Catriona Lee, on the way. Hindi ko alam, joke lang yan. Joke lang yan. Chismis po yun. Ariana Grande, kanina, pinapakinggan ko. Anyway, so, yung mga model natin sa pag-ibig, they are all disappointing us. Huwag na tayong pumunta ng showbiz. Pumunta ka na lang sa kapitbahay nyo, kamag-anak nyo, makakakilala nyo, and everyone is breaking apart. It's as if, hindi totoo yung pag-ibig. Diba? Kaya sinasabi ng iba, illusion yan. There is no such thing as love. Alam niyo ba na may naniniwala dyan? Meron. And, isa yan sa mga problems natin sa culture. Okay. So, ayun na nga yung myth. Tapos, ito yung ngayon yung mga susunod na mga what is not love? So, number 1, lust. Love is not lust. When I say lust, eto na yung mga times, sino dito na in love na? Sabi nila, in love naman, sobrang in love po ako. Tapos, eto yung nararamdaman mo, sobrang obsessive mo. Tapos, hindi mo naman sila kilala, pero you desire them. Sino yan? BTS, K-pop, lahat ng gwapo na nakikita mo sa internet. You are so obsessed with them. Ano pa ang ginagawa mo? You lose interest when you discover a person's flaw. Usually, kapag ka mga Korean novela, tsaka yung mga K-pop, hindi natin nakikita yung flaws nila. Bakit? Yung media will always give you what is perfect. Pero, in terms of relationship, pagka meron kang taong gusto, goods. Kapag ka wala siyang ipinapakitang hindi maganda sa'yo, pero when the moment comes na meron siyang ipinakitang hindi maganda sa'yo, especially yung pagiging makasarili niya, na-off ka na. Oops, wait lang. You want to be around them all the time. It's as if ikaw ang buhay nila. And not, yung isa is, lust is an object to use and not a person to love. Maraming mga kabataan, akala nila in love sila. Pero, ang motto talaga nila, ito. Sa madaling salita, ang lust is selfish. Sariling kaligayahan at kagustuhan mo lang ang gusto mong ma-fulfill. It's never about the other person. It's all about you. And yung motto mo na paborito mo, sinasabi sa sarili mo, sinasabi mo sa ibang tao, mahal kita kasi napapasaya mo ko. Narinig nyo na ba yan? You always hear that. And, tuwa-tuwa, grabe man naman niya ako kasi doon napapasaya ko siya. Paano pag hindi na? Diba? Paano pag hindi na? Paano kapag kayong mainit na gabi ay naging malamig na? Paano at kapag ka hindi mo na nakikita, sorry, pangit pala ng mainit na gabi, tapos lumamig. Naka-aircon kayo pag gano'n, ito. So, what it's not? Love is not infatuation. When I say infatuation, you tell your friends na, I'm so in love with that person. Hindi ako makatulog. Yung mata mo, grabe, yung eyeballs mo, kulay red na, hindi na black. Kasi may black eye ka. You have an idealized version of the person you believe they're perfect. Kaya nga yung K-pop yung K-pop culture, you believe a person na perfect. Pero hindi dahil hindi mo nga alam kasi yung buhay na. Your days overthinking all the time and anxious without them. Di ba sa school? Pag wala yung crush mo, uwi na lang ako. Uwi na lang ako. Para saan pa itong pag-aaral na to kung hindi ko rin naman siya makikita? Kaya hindi ako naniniwala na gagawin mo inspiration Pag umabsent, parang wala ka na rin gana You create fantasies in your mind about being with them. Paano kaya kung nasa ligaw I'm swallowing stuff. Inis ako. May laway ka rito kung nasa ito kadiri. Actually, yung asawa pag hinalig ako, sabihin niya, Baya, may laway. Sabi yung una, pag hinalig, sweet. Pag tumatagal lang, pag hinalig, may laway, kadiri, bawa na hindi ako Ganun na pag tumatagal. Sorry, Bea. Laway.
Ayan, kaya K-pop culture is so popular kasi everyone is infatuated sa taong hindi naman nila kilala. At people are just happy in experiencing the feeling of being in love. Ulitin ko yun, feeling of being in love nang hindi nararanasan ang hirap ng relationship. Porn. Yung porn, bakit yung mga lalaki, even the girls, pumupunta na rin doon. Bakit? Ayoko nang may karelasyon. Kasi pag meron kang karelasyon, may tension, may conflict, may pain, pero kapag ka nanonood ka lang, napofulfill mo yung sarili mo, okay na to. Hindi mo kailangan ng tao. Ina-isolate mo yung sarili mo. And ano nangyayari? You objectify people. Instead na makita mo sila bilang tao, nakikita mo sila as object. Paano mo malalaman? Sa mga mag-asawa, di ba, pag nililinis, binabakim ni AJ, no? Ginaganon niya yung paa ko. Yung alam mo, inuurong niya. Pero hindi niya sinasabi sa akin na, alis mo nga yung paa mo. Eh, hindi mo na ako kinakausap kasi it's as if I'm an object and not a person. Di ba, pag object, di mo naman kinakausap? So, sometimes, malalaman mo na object na lang yung tao na yun kapag hindi mo na kinakausap. So, di ba? Kaya, mag-ingat po tayo. Toxicity. Love is not toxicity. Number 1, being too dependent. Ay, hindi ko kaya mawala nang wala siya. Hindi ko kaya mawala nang wala siya. Hindi ko kaya nang mabuhay nang wala siya. Oh, yes. Di ba? Being too independent. Ito naman yung as in, hindi naman kayo nakikita. Yung isa naman, manipulation. Ito yung usong-uso sa mga kabataan. Yung pinento ko last time, dito kayo rito. Dito kayo rito, nandito yung nagsasalita. Meron akong kaibigan, nag-break sila ng jowa niya, nakalaya na siya, no? Nag-entertain ng bago. Sabi niya, okay to, okay. Walang magiging problema. Alam niya nangyari? Yung bago niyang jowa, minomonitor siya the whole time. Pag nasa bahay siya, naka-video call sila, tapos tinitignan niya kung ano yung ginagawa. Parang, totoo ba? Sabi ko sa kanya, hindi ka ba nasasakal? Sino hindi masasakal doon? You are always on a video para makita niya kung anong ginagawa mo. Kalokohan, di ba? Acting selfish and making demands, confusing love with emotional hunger. Hindi ibig sabihin na high ka, in love ka. Pag high ka madalas, hindi ka in love. Niloloko mo lang yung sarili mo. And alam niyo ba, napansin niyo, yung relationship natin ngayon, especially sa mga kabataan, parang relationship natin sa 7-Eleven tsaka Alphamart. Diba? Anong ginagawa natin? Okay, bibili ka ng Cloud9. Anong gagawin mo? Pupunta ka na 7-Eleven. Ang mahal, 12. Wag na, maglalakad ako. Alphamart, 7 lang eh. Di ba ganun? Lalakad ka, punta kang Alphamart. Tapos punta mo Alphamart, 7 lang. O di, bibiling ka na. Isinantabi mo si 7-Eleven dahil mas mura kay Alphamart. That's how relationship works now. Dahil hindi na ako convenient kay Aldrin at masyado siyang pasakit sa buhay, lilipat na ako kay Maverick. Another pasakit din, pero ibang way naman. Diba? Ito abusive, ito may end. Leaders yan. Naturuan na maayos. So, alam mo yun, pumipili ka na ng batong ipupukpuk mo sa ulo mo. Ayoko kay Maverick kasi palaging wala. Ang gusto ko si Aldrin, laging late. Pareho pa rin sakit sa ulo, pero magkaiba. So, ayun naman yung nangyayari. So, ang ginagawa natin, ang meron tayong relationship is a consumer relationship. Hanggat naibibigay mo yung gusto ko, hanggat okay tayo, hanggat mababa yung presyo mo, hanggat nasa iyo lahat ng pangangailangan ko, game tayo dyan. Pero simula na wala ka nang ibinibigay sa akin na maayos na deal,
paalam na, lilipat na ako na 7-Eleven. Same thing. Hanggat na fulfill yung needs mo, okay tayo, pero pagka wala na, ayoko na sa'yo. Next. Last, infatuation, toxicity, and consumer relationship is all about me. It's all about you. What can you do to make me happy? And, sinabi ni Pastor Rodel ng sabi niya, and what's in it for me? Kung tayo, what's in it for me? Anong makukuha ko dito? Right? Same thing with God. Ganon din tayo kay Lord. Diba? Diyos ka! What's in it for me? Anong mabibigay mo sa akin? Ibe-bless mo ba ako? Magkakabahay ba ako? Magkakakotse ba ako? Pag sumali ako dyan sa church niyo? Pag naging follower mo ako? We do it all the time. All of the time, we do it. Kasi nga, gusto nating i-fulfill yung longings ng puso natin. It's as if kaya nilang ibigay. Lust, infatuation, toxicity, and consumer relationship will eventually eat you alive because it promises something but it will never deliver what it promised. Parang ganito. Sino dito nagkaroon na ng bagong cellphone? Oh, anong promise sa'yo ng cellphone mo? I will be happier. Mas magiging okay ako pag nagkaroon na ako ng cellphone. Nung nagka-cellphone ka, mas malungkot ka kaysa nung wala kang cellphone. Diba? May promise, pero hindi niya na-deliver yung promise niya. Akala ko ba, kapag nakuha kita, magiging okay yung buhay ko, pero afterwards, sisingilin ka na niya. Do you know what? That is the essence of sin actually. In the Bible, we're not just talking about behavior. In the Bible, when the Bible says sin, yung kasalanan, it always promises you something. And then, pag nakuha mo na, hindi niya i-deliver sa'yo yung pinangako niya. Diba? Kaya ngayon, akin ka na. Oh, napasayaw. Afterward, ay, ayoko na pala. Wisit ka. Diba? Bakit? Ganun eh. That's how the world works. Meron siyang ipinapangako sa'yo, pero ang gagawin niya at the end is, i-disappoint ka. Ano sa tingin mo ugat ng lahat ng heartaches mo? Ano daw yung ugat ng lahat ng heartaches? Nakita niyo na eh. Hindi ko nakita, yung pala yung susunod. Ang ugat ng heartaches mo ay expectation. Sabihin mo sa katabi mo, ang ugat ng heartaches mo ay expectation. O, sino daw nagsabi nun? Yung kumpare ko, si William Shakespeare. Expectation is the root of all heartaches. Diba? Yung mga in love, bakit sobrang sakit pag nagkagulo? Bakit? Kasi hindi na-meet yung needs mo. Yung expectation mo, eto yung ine-expect ko. Nagwapo ka, na lagi ka nagtutubrush. Diba? That you are always there kapag kailangan kita. Ang expectation ko, mag-i-stay ka kahit magulo na yung relationship namin, pero anong ginawa mo? Hindi mo ginawa yung ipinangako mo at yung ine-expect ko sa'yo. Kahapon, pinagalitan ako ng boss ko. Hindi, pinagalitan ko yung boss. Hindi. Oo, pinagalitan ako. Sabi niya sa akin, Raymart, this is what I am expecting of you. Sabi ko, boss, bakit ngayon mo lang sinabi niya? Tagal na natin magkasama. E di sana alam ko kung ano yung gagawin ko. Anyway. So, ito yung pinakaugat ng lahat ng heartaches natin. It's because you expect too much to people who are needy, broken, and sinful. You want them to become Superman. You want them to be... At ito yung pinakamatindi natin ginagawa.
Yung mga tao, ine-expect natin sila na maging Diyos. Yung hinihingi natin sa mga tao sa paligid natin is something that only God can give. Kaya we are always disappointed. What really love is? Ano nga ba yung love? Yan. Love is interest in getting to know the person over time. Over time. Sino dito nag-OT? Iba yun. Love expands to having difficult conversation and exploring painful emotion. Oh, anong relationship ngayon? Wala nang conversation. Hindi na inaalam kung ano yung problema sa bahay. Diba? Hindi mo nga alam kung bakit sila nag-aaway ng kuya niya, bakit hindi sila okay ng nanay niya. Alam niyo, pag nagkaroon kayo ng relationship, dapat ayun yung mga important things. Kailangan hanapin mo yung background niya. Saan ba nanggaling na pamilya yan? Ano bang issues nila madalas dyan? Yung mga tatay at nanay niya ba workaholic na walang time sa kanya, kaya lagi siya naghahanap ng time sa'yo. Ayun yung mga bagay na kailangan pinag-uusapan in terms of love. Pero ang problema sa relationship ngayon, basta masaya lang tayo. Huwag na natin pag-usapan yung mga yan. Diba? Basta masaya lang tayo. Walang label. Basta masaya lang tayo. Go with the flow lang tayo dyan. Diba? Love accepts a person's positive and negative qualities. Positive and negative. Tayo ano lang, positive lang. Guys, positive lang tayo palagi. Huwag na muna natin papasukin yung mga negative vibes dyan. Kalokohan yun. Yung mga tao na hindi mo alam yung bako, hindi mo tunay na kaibigan yun. Sa mga churchmates nyo, alam nyo ba kung ano yung mga problems nila? Ano mo ba kung ano yung mga struggles nila? Those are the things that you need to know. Lagi mo sinasabi, hindi ko kailangang malaman kung ano yung bagay na nakikita ko na. Ang gusto kong makita yung mga bagay na hindi ko nakikita na ginagawa mo in darkness. Love sees a person to love and not an object to use. Yung tao yan. Sabi mo sa katabi mo, tao ka. Hindi ka object. Diba? Hindi yan wales, hindi yan charger, diba? Hindi yan lobo. Tao yan, tao. Okay? Love feels risky and vulnerable because it involves opening yourself up and letting yourself be known. Sino dito? Lahat ng tao ganito, guys. We want to be known and at the same time we want to be loved. We want to be known and at the same time loved. Bakit? Ang problema natin, love lang. Ayaw natin makilala nila yung tunay na pagkatao mo. That's not real love. Bakit? Yung minamahal nila, hindi naman ikaw. Ang minamahal nila, yung representative mo na ipinapakilala mo sa kanila na hindi naman talaga ikaw. Which is, hindi mo pa rin mararamdaman na mahal ka nila kasi hindi naman talaga ikaw yung minahal nila. Kaya yung mga relationship na pretending, pretentious, laging you always give your first foot forward, ayaw mo ipakita yung flaws mo, hindi yan totoo. Kalokohan yan. Love on the other hand is other-centered. At hindi nakafocus sa sarili. The happiness of the person you love is far more important than your own happiness. Kailan mo huling ginawa yan? Wala. Di mo maalala. Bakit? Sarili mo lagi iniisip mo eh. Paano ko nasabi yun? Bakit? Sa pamilya hindi ka mapansin eh. Yung magulang mo, walang time sa'yo para pakinggan yung mga stories mo. That's why you go to your friends and then you get compliment from them. Yung hunger na hindi na ibigay ng parents mo, lumalabas ka ng bahay nyo para sila mag-feed sa'yo. Pero ang problema doon, ginagamit mo yung mga tao na yun para i-feed yung sarili mo pero wala ka talagang pagmamahal sa kanila. You can have a boyfriend, you can have a girlfriend, pero I will tell you, do you really love them? Or gusto mo lang na i-fulfill nila yung longings ng puso mo na hindi mo nakuha sa parents mo? Magkaiba yun. Pag nagmahal ka,
ang uunahin mo, yung kaligayahan ng partner mo more than your own happiness. Hindi ko sinasabi na kapag nagmamariwana siya, bilang mo ng 20, pambili niya. What I'm trying to say is, when I say happiness, ng person natin is because you support the growth, you support na nandun ka palagi for them. You give them what they need. I'm not talking about bad behaviors. I'm talking about cultivating your partner as if they are precious to you. Diba? Pag kumain kayo sa Jollibee, hindi sa pag kumain kayo ng Jollibee, ibibigay mo yung balat sa kanya, iba yun. Pag hindi pwede sa kanya yung balat, kunin mo. Diba? Hindi yan para sa'yo, hindi yan pwede sa'yo, at makakasama yan sa'yo, kaya ako tanggal. That's love. True love is committed. It will stay regardless of what they feel, see, and experience. It is a continuous choice to love your partner despite everything that is happening. Ayoko na, nasaktan na ako. Ganun lang no? Kala mo na nainitan, ayoko na. Paso lang ayoko na. What is the key to love? Papatay po ako ng ilaw, patapos na po. Yung naiba. Yan. Yan. What is the key to love? Ngayon, ang tanong ko ito. Dahil wala tayong model sa mundo kung saan tayo titingin in terms of pag-ibig. Anong problema sa atin? Hindi natin alam paano gawin. Hindi natin alam kung paano ibigay yung buhay natin sa ibang tao. Hindi natin alam kung paano ipuput forward yung happiness ng ibang tao more than ourselves. Hindi natin alam kung paano ba i-focus yung lahat ng pagkatao natin to other people and not to ourselves. Wala tayong magandang model, right? Kahit saan ka tumingin. Pero praise God, dahil meron pa rin tayong mga elders sa church, leaders sa church, who are faithful, who are models for us to follow, we can imitate. Pero ultimately, meron tayong isang tao in the Bible that we can follow, that we can give our lives to. Si Jesus yun. How do I say so? We love because Jesus first loved us. Ano sabi ng Bible? Magagawa mo lang yung sinasabi ko na uunahin mo yung needs ng ibang tao more than your own needs kapag naintindihan mo to. Alam mo kung bakit yung mga tao hindi marunong magmahal? Because never nilang nare-realize sa sarili nila na may nagmamahal sa kanila. Lahat ng tao ngayon are empty. Almost all of people naghahanap ng pag-ibig. That's why lagi natin inuuna yung sarili natin. But the Bible is telling us, no need to go to other people to fulfill the needs of your heart. Bakit? The Bible says, we love because He first loved us. You are already loved. Paano nung sinabi yan? Because the Bible says, but God clearly showed and proved His love, His own love for us by the fact that we are still sinners. Christ died for us. This is the love that we have in the Bible. Na habang nandun ka sa kasamaan, nandun ka sa kasalanan, nandun ka sa karumihan, He died for you. Wala ka pang ginagawa, He already died for your sins. Ipinakita niya yung pag-ibig niya sa'yo in moments na hindi ka karapat-dapat mahalin. That's the God we have. And isa sa mga bagay na nakakalungkot because we hear a lot of stupid things about God outside the church. But this is what the Bible is telling us. That the God of the universe bumaba dito, nagkatawang tao in the person of Jesus Christ at namatay para sa inyong lahat, para sa kasalanan natin. Para maipakita sa inyo na
Jesus is your ultimate lover dahil siya lang ang kaya makapagpakita sa iyo ng totoong pag-ibig, and He is a person. The love that we have in the Bible is not just a word, but the love that we have in the Bible is a person, and His name is Jesus. In Jesus, we are loved at our worst, accepted in our unworthiness, and validated in our nothingness. This is the God we have in the Bible. Minahal tayo at our worst. Tinanggap tayo in moments na hindi tayo katanggap-tanggap sa Kanya. And we are validated even though wala kang naibigay sa Kanya pabalik. Which is lahat kabaliktaran. Bakit? We can only be loved kapag minahal natin sila. We can only be accepted kapag accepted natin sila. We can only be validated when we give validation to people. Pero kung hindi mo ginagawa yun sa ibang tao, hindi rin babalik sa'yo. Pero, in the Bible, kabaliktaran. Wala kang ginawa sa kahit isa na yun, pero lahat yun ibinigay sa'yo. So, beloved, but not known is comforting but superficial, sabi ni Tim Keller. To be known and not loved is our greatest fear. Diba? Yung makilala ng tao, yung buong pagkatao mo is our greatest fear. Why? Kasi alam mo, nalalayo sila sa'yo. Ayun ang greatest fear nating lahat. Kaya nga sinabi ng isang kanta if I show you my flaws, if I show you who I am, will you still love me the same? And the Bible tells you, yes, I will still love you the same, because the cross is the ultimate display of His love para sa ating lahat. But to be fully known and to be truly loved is a lot like being loved by God. Sa pag-ibig ng Diyos, alam niya lahat ng baho mo. Pero at the same time, minahal ka rin niya kahit alam niya yung lahat ng baho mo. There's no need for you to run away from Him. You run towards Him dahil alam niya lahat yan. No need to walk away. Jesus is the one dahil siya lang ang kayang mahalin ka at handang mamatay para sa iyo even though alam niya lahat ng karumihan mo. Jesus is the ultimate promise keeper dahil when He experienced hell, at the cross, He experienced hell. Dahil sa kasalanan natin, He stayed at pinangako niya, He will never leave you nor forsake you. Alam mo, paano kung mapapatunayan na sa gitna ng pagiging marumi natin, hindi tayo tatalikuran ng Diyos? Alam niyo kung bakit? Dahil sa cross, meron ng isang taong tinalikuran ng Diyos. Sino yon? Si Jesus. Diba? Kaya nga sumigaw siya my God, why has you forsaken me? Because God the Father already turned His back on Jesus dahil sa kasalanan nating lahat. At ipinangako ng Diyos dahil tumalikod si God the Father kay Jesus, hindi na siya tatalikod sa iyo in the midst of your brokenness and sin. So in response, what is our response to this love that we don't deserve? Love because you have been loved. Accept because you have been accepted. Validate other people because you are already validated by the God of the universe. That is our motto now. And lastly, ang motto natin is this: mamahalin ko ang ibang tao the same way kung paano ako minahal ng Diyos through the death of Jesus Christ. Ano sinabi ni Jesus na commandment? Love one another as I have loved you. Kung paano kita minahal, kung paano kita sinerve, kung paano ako namatay para sa'yo, once you internalize that truth, then you go to other people and do the same thing to them. Let's pray. Lord,
Maraming pong salamat, Panginoon, for the beauty, Panginoon, ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. You know, Lord, how selfish we are, Panginoon. You know how broken we are. Alam mo yung lahat ng kasalanan namin, wala kami maitatago sa iyo, Panginoon. Alam mo yung lahat ng struggles, alam mo yung lahat ng lonely nights namin, alam mo, Panginoon, yung lahat ng crevices, Panginoon, ng buong buhay namin, Panginoon. And all of them is laid flat before your presence, Panginoon, before your holy presence, Panginoon. And Lord, kaming lahat na nandito, Panginoon, we all need a Savior. We all need a Savior who will love us at our worst, Panginoon, accept us in our unworthiness, and validate us, Panginoon, in our nothingness, Panginoon. Lord, I pray that everyone here, Lord, will internalize, Panginoon, whatever it is that we have discussed about here, Panginoon. And patuloy kang kumilos sa mga puso namin, buhayin niyo po, Panginoon, ang lahat ng patay na puso. Buksan niyo po yung mga matang bulag, and buksan niyo po, Panginoon, yung mga tengang deaf, Panginoon. Kayo po ang kumilos. May your Holy Spirit, Panginoon, freely move in our midst so that we can see the beauty of the love of our Savior, Jesus Christ. In the name of the in Jesus' name we pray. Amen.